kamusta kayo mga kababayan? Alam niyo, napakalaki na isang malaking dago ang nangyari sa akin. Sapagkat nagprepare na kami, nagbalot na kami para magpunta riyan dahil sa gagawing anniversary na the Thrilla of Manila. At ako handang-handa na. Sapagkat nang huli ako mangyari yan, almost 14 years ago. Kaya sabik na sabik ako. Lalo na yung anniversary na yan sapagkat hindi ko ikinatutuwa at kinagagalak ang nangyari. Sapagkat sa anniversary yan, sa palagay ko ako lang ang buhay. Wala na lahat ng corner ni Ali, ni Fraser, lahat ay yung ring announcer, yung mga judges, yung mga commentators around the ring, lahat, almost lahat so namatay na. Isipin nyo, ako na lang nabuhay. At nagmuntik-muntikanan pa. Isipin nyo kung ako'y natuluyan. Wala akong kamalay-malay. Sapagkat handa na kami, pupunta na kami sa airport para sa local flight, tapos sa international. Bigla akong parang ako, inaantok ako, kailangan humiga muna. Abay yung bangon ko abay nahihilo ko. Humiga ako sa sopa. Pagkatapos, medyo, hindi naman ako, gininaw ako. Ngayon, yung may sasabihin ako sa anak ko o sa misis ko, abay, bulol ang salita ko. Abay ka ako, ba't nagkagano? Ngayon ako nagkagano. Wala naman ako, malakas ang pakiramdam, hindi naman ako gano'n. Nung parang inantok na ako, tapos wala na. Alam mo, yung mga anak ko masyado siyempre na concern sa papa nila. Mabuti ka tumawag ng ambulansya. Sabi ko, bakit? Hindi, naku, din pumunta ang Sunrise Hospital. Pagkatapos pumunta yung pati yung fire department. Nagtatatanong sa akin lahat. Kaya ka po, malaking okasyon nito ang anniversary na to. At ako na nga lang ang parang masasabing nabubuhay doon sa Thrilla in Manila. Sabi, wag ka nang tumuhindi. Baka sa aeroplano pa magyari yung atake nga talaga. Ako naman, parang nagdoble na isip na kung sana pipiliin ko, tumuloy o pa-hospital. Hanggang ba na huli, testing. Dito na ako, sabi ko nga, mahirap na ikaw kung sa aeroplano pa mangyari yan. Doon ka pa matuluyan. Kaya ito, andito ako ngayon sa Sunrise Hospital. Siya nga pala, yung Thrilla in Manila, hindi ko sumutaklain, ako pala ang magre-referee. Okay, mabuti na lang, napunta ako sa Araneta Coliseum ng alas 5 ng madaling araw. Ayun, nandun kami, nagpapahinga kami nang matapos na yung susunod na yung Ali Pressure. Nilapitan ko ng aming commissioner, yung aming head, si Mr. Tabuena. Sabi ganon, Padilla, kanina ka pa iniintay ng mga foreign reporter, mga local reporters, dahil tatanong, ikaw ang magre-replay ka, ikaw. Sabi ko ako, ba't? Nung nandun kami nung gabi sa opisina, sinabi, hindi na raw. Sige, madali, sinamano. Ngayon, during the fight, pagsampa ko nun sa ring, siyempre una akong sasampa sa ring, akala ko, for the first time, nabigla ako sa pagkat ganun kalaki yung ring. Unang-una, yung standard ring na pang international, medyo pinalakihan ni Ali para yung paggalaw-galaw niya. Okay? Ngayon, during the fight, ang mapupuri ko lang, si Fraser,
pinakamalinis na fighter. Miski anong gawin mo riyan, kamukha nung laban niya kay George Foreman, baksak siya ng baksak, pagtayo na, wala rin, babingin-wibing, lahat ng boksingero pagka nahilo, umakapit para makarecover. Si Frazier hindi. Ngayon yung Ali, during the fight, ito, yung bang, ano yung awan, at ano tawag sa, ha? Parang, ano na eskwela eh. Kinder. Ngayon, ito si Ali, habang sumusungto kay Frazier, come on, you ugly gorilla, is that all you can give? Come on! And then, pagkatapos so, ibang okasyon, awan, ato, habang sinusuntok siya, at saka siya sumusuntok. Ato, Jack Binimbol, then Jack Bacoy. Kinukumpleto niya habang. Ngayon, ang nangyari sa lamang ko, kaya medyo nagustuhan ng tao, hindi nagkaroon ng pagkakataong humawak si Ali. Si Ali, yung first fight nila ni Frazier at yung second fight, umaangas si Frazier. Sapagat susuntokin siya ni Ali. Pag suntok sa kanya ni Ali, siyempre gaganti siya, hahawakan na siya ni Ali. Kaya hindi siya makakawak. Itong Manila, si Ali, tigkakapit, tinatapi ko yung kamay. Kaya tuloy-tuloy ang pagbuboksing. Si Ali, suntok na, dahil hindi na kumakapit eh. Kaya nung matapos ang laban, nung ma-technical knockout si Frazier sa 11th round, alam mo si Ali, bigla sumalpak doon sa kanyang stool, sa pagod. At sabi ni Ali, kapag hindi itinuloy itong laban na ito, at siya aayaw sa pagod. Kaya, ang masasabi ko, ibinuhos ng dalawa lahat ng makakaya nila bilang boxer para gumanda ang laban at magustuhan ng publiko. After that, wala na yung dalawa. Hindi na Ali is not the same and Frazier is not the same. Binuhos nila lahat sa Thrilla in Manila. Sa aking pagtatapos, nagpapasalamat ako sa pagbubuo nitong okasyon ng Thrilla in Manila kay Manny Pacquiao at kay Presidente Bongbong Marcos at higit sa lahat sa mag-asawa si Lisa at Johnny Ilorde, sapagkat silang dalawa ang sa tingin ko ay napakalaking tulong ang ginawa para sa labang ito.